Ay! Aray! Hoy, mga marites, mag-part 2 na ta sa ato mga chika-chika. So, mo lagi na toxic ko sa kuang marriage kay mangtas man lagi si Miss DIY, but there's a lot of reasons behind sa kuang pagkamangtas. Dili lang kay in one day ni matara ko nga ay ganahan ako magminangtas karon. Buang-buang. Dili po mo na ka tala-tala sa Miss DIY. Uy, grabe po. Nakaidaghan mga events na hitabo in the past nga nag-cause sa ako nga mahimo kong mangtas. Katong bago pa mi magtaayo ni Apam, kuyaw ko ma-in love kay all in yun kayo ko. Ganahan ko mag-surprise. So, I remember this first wedding anniversary na mo. No, na ako i-share nga mga pictures pod. So, ako ang gibuhat ato pag uli na ako gikan og trabaho, nagkanang sabit-sabit ko ang mga buwak-buwak. Tinuod gina nga mga rose ako ang gipang pilit-pilit sa kisame sa mga apartment. Kanang nagluto ko panihapon, kanang kuan jud ba, kanang nag-dinner date jud mig. Todo-todo dito sa mga apartment. Onya, pag uli niya gikan og trabaho, muna ako ang surprise sa iya ha. So, na-shock siya. Kana bang mura bag na overwhelm siya kay wala siya naka-experience ingon ana sa una. I mean, kinsa good may magperminteho na nga experience, di ba? Ingana mo gud ko magpakita sa ko ang love. Ingana ko magpakita sa ko ang love kanang ganahan lagi ko mag-surprise, ganahan ko mag-effort ana jud. Unya siya wala siya kabalo kung unsay iyahang reaksyon. No. Of course nag-thank you siya ana, pero I don't know kung unsa gid exactly ang ako ang gipangita nga thank you. Pero feeling na ko ba nga, it's not enough. It's not fulfilling for me. Ana, good. Move on ta. Kung ano po to niya, birthday niya ta to niya. Ni matagid kog sayo. Ni matagid kog sayo to prepare. Kay manarbaho man mi ato. Ni mata ko sayo to prepare a surprise sa iyahang sakyanan. Onya, ako ang gibuhat no, na malit ko og balloons. Gabi pa lang. So, nangatik ko nga na ako ituon sa grocery store. Ayo lang pag-uban, ako lang mo lakaw onya mo to na malit kog balloons onya adto ba jud Victoria's Secret kay palit lagi kog kanang lingerie kay para suoton lagi nako kay ako imo ang regalo habal tag maayo una na gibutangan ako mga balloons yang sakyanan onya mo lagi ang regalo kay lingerie kang tibak with all the sexy kuan kay gamiton onya ang gabi. So, mo na to, ni trabaho na ako. Dili gid mi ana magsabay og trabaho no kay una man kumuin niya siya mga pila pa man siya ka oras bago muin pero lahi mig trabahoan ha. Onya nilakaw na kog una. Tapos ni trabaho man gid siya atong adlaw kay nagpaglakaw nako, naligo man siya. So, nahuman na lang ang adlaw. So, welto ako sa trabahoan, nagpaabot gid ko no kung kanus siya mo text nga moingon ba nga, "Oh my God, thank you for the surprise." Ana good. Og sa dihang nahuman na lang ako ang duty. Nakauli na lang ko sa mua. Wa, gyoy. Isa ka text message nga, "Hello, thank you for your surprise." Ana nga. Sharo, di mo makitaan tong mga balloons, mga roses nga kuang gibutang sa imuhang sakyanan. Pagsulod nimo sakyanan unsa nagbaktas ka? Di ba? So, nasakitan jud ko ato nga time kay nag-effort jud ba ako no? Unya wala gani murag wala ba na appreciate ang ako ang effort. So pag uli niya ato gikan sa trabaho wala ko tingog-tingog. Wala jud ko tingog-tingog kanang mao lagi kay di lagi ko kabalo mag-communicate. Di ko kabalo mag-communicate jud. Wala ko tingog-tingog ato nga time unya sakit kayo ko ang dughan, napungot kaayo ko kay grabe na akong effort unya wala nimo napansin akong effort ana gani. So nangutana siya, "What's the problem?" Yawa ka, what's the problem? Buisit na siguro ka. So, niingon ko sa iya nga, unsay what's the problem? Nga nag-surprise ko sa imuha niya. Wala man ako nadawat bisag usa ka text message nga thank you. Sa problema nimo, kamanhin ba nimo? Ana, good. So, ingon siya nga, gusto mo ko na ako nga iingon sa imuha personally kanang in person ba nga dako gid kayo kong pasalamat nga ingon ani ka nga pagkababae kay wala jud ko naka-experience og ingon ani sa akong ex-wife ana good.
or sa ko ang family or sa ko ang mga friends walay nag-ingon ani sa ako ikaw pag yun sa imuha pag yun ako ni na experience muna nga mura gani kog na overwhelm ana siya wala ko kabaluon say ako ang reaction so ingon ko nga ni text unta ka ana nga kanang wala ka kabalon sa imong reaction magistorya ta pag uli nato gikag trabaho di kay wala lang yun no unya dugay ko maulian sa una og mapungot gani ko maglagot ko dugay ko maulian maabtan lagi si mana so mao na pod to si mana na pod nga wa meeting ganay kay sa Miss DIY pride kayo oh pero siya tingog gyud na siya sa kuha kanang lambing gyapon na siya unya ako lang gyud ang kanang saok-saok na draa nga pinasingka gyud ang tinubagan kay pungot lagi kay ta fast forward na pud ta siya ginaw nagtudlo sa kuha og drive no so katong nakatuon ako og drive Pasko to diri mga year 2017 kani siya pam ang iyang pamilya na ani sila tradisyon nga moadto na sila sa balay sa ilahang moadto na siya sa balay sa iyang auntie kay didto gani sila magkanang Christmas dinner magtapok-tapok ana unya kami ato nag-drive mi separate kay nagtrabaho man mi ato kami duha nagtrabaho mi so nagsabot mi nga mag-drive na natag separate so didto na lang ta sa balay sa imong auntie magkita ana unya si Miss DIY ato nga time kay maupay pagkatuon og drive so bulok-bulok gani kuha ng GPS as in bulok-bulok kay kuha ng GPS sige ako kasaag usa na ka oras na ko tiniyok-tuyok sa highway wa gid ko naabot kay bulok-bulok lagi ang GPS maingon nag take exit 132 unya niabot na ko sa 163 hoy kalayo na bagiadtan nabuang unya pirti na akong guula kay gabi na tapos murag na ulaw na kay ko ba nga umaligad late na kay ko niya first Christmas gud to nako with them first Christmas nako to with his family ba unya ni usaman nang jud ka text or tawag gikan sa ako ang banang mangumusta kung asa naman ni akong asawa buhi pa ba ni oy asa naman ka wa gyud kaloy-an sa Ginoo wa gyud so dito ko nasakitan gani kaayo gyud dito gid ko nasakitan kaayo nga naunsa naman ni uy nga ako ang bana wala man like care sa ako kanang ana gani di ba naanad ko ba sa kuha gani mga ex nga mga Pinoy sa una nga sobra ka caring nga pati malibang mananghid pa or mangita asa naman ka anang ana lagi nagkaon na ka ana gani uwi ka iba sobra na pero kay apam wala gyud ako na experience. So sa katong gabi una ang nanawag sa kuang iyang igagaw. Ingutana niya igagaw nanawag sa kuang, "Huy, asa naman ka? Mangaon na mi kay gutom na kaayo. Muan ni pa ka?" Ingko nga, "Sige ko og kawala, pero murag padulong nako, murag mao na gid ni, murag padulong na gid ko." Siya nga, "O sige, paabot lang mi sa imuha kay mag-abritan ninyo regalo sabay-sabay." Ana siya ingko nga, "Okay, sige." Unya pag abot nako didto, gigakos ko sa iyang igagaw. Kay yung siya nga, "Oh my God, are you okay?" Kay kanang late lagi kaayo ko, mga apit 2 ka oras gyud ko late. Unya, ang ako ang bana, kaloy-an sa Ginoo. Naara dito na lingkod-lingkod sa recliner, nag cellphone, wa man lang nagsugat na ko. Hoy! Buhi pa man diay kang animala ka. Wa gid. Kadto nga event mao na to murag ang mao na to ang pinaka last straw sa ako ang kanang I said to myself nga murag mao gid yata niyang imuhang kapalaran day. Murag malas gid ka sa imuhang nabana. Pero kay ni imuha man gyud nagipakaslan nag yes I do naman gyud ka hala panindigan na buang-buang man day ka. At that time, kadto nga day jud nagpromise ko sa kuwang sarili nga from now on I will take care of myself. I will not wait for him to take care of me. No, I will protect myself. So, kadto nga time I build a very high wall. So didto ako nagsugod og kamangtas. Kay ngano, nagtigo man ko mga hinanakit sa ako ang dughan. Nga dili jud nako ma-let go. So mao na ang rason nganong nahimo kong mangtas. No, nahimo kong toxic sa amo ang marriage kay I chose resentment instead of communication. Kay kung nag-communicate ko ato sa iyaha nga kanang ingani ako ang gibati, nasakitan kay ko kay murag wala kay pakialam sa kuha, kanang wala nimo gipa-feel sa ko ang love jud ko nimo nga imuha kung nga nag-care ka sa ako ana good. Kay mao lagi
Dili jud ko kabalo mag-communicate sa una. Ako ra yung iluom ako ang mga kasakit hangtod nga mga pila ka adlaw mo blow up jud ta. Mo blow up man jud ta. Kay magbikil mo gamay. Unya bugat na ang imuhang dughan kay daghan kay kagipang tigom nga mga kaligot-kot mo blow up man jud ka. Murag watos promise. For the longest time gyud. Last year gyud ko katong naa Miss Pilipinas nga nag-let go atong ako ang mga resentment. So imagine that's like 8 years sa mo ang marriage. Ako ana siyang gigunitan, ako ana siyang giluom-luom sa ko ang dughan. Unya katong nag-istorya mi sa bayugan sa grocery store didto gyud nako gilet go ang ako ang mga kaligot-got sa ko ang dughan. Unya sa mutuo mo sa dili didto ginako na feel ang kana ganing murag nigaan gyud ang ako ang diri kanang murag wala na gani ko gibaba didto ginako na feel happy kaayo ko nga kanang nag-let go na ko ato nga mga grudges kay bugat gid kaayo to sa dughan. Like everyday mo mata ko sa una, everyday mo mata ko maglagot jud ko magtan-aw sa iyaha. Mura ko kanang nangala nga kalami ba nimo tukon buisit man siguro ka. Mga anak good. Sige gina siya og beg sa ako sa una nga kanang teach me how to love you because I will love you the way you wanted to be loved. Pero dili man lagi ko kabalo mag-communicate, dili man lagi ko kabaluan ng mga ingon-ingon ana gani. Wala gyud gipili gyud nako ang pride, gipili gyud nako ang kanang mag-hold sa mga resentment unya. Mao to nga very pangit kaayo og kanang epekto ba kay pangit na kay kog batasan mangtas kay ko kadalihok nako syaok diri syaok didto gamayng bikil namo dakuon ako kay pungot lagi ko pirmi mo na nga makaingon gyud ko nga na toxic gyud ko sa ako ang marriage kay afam kay tungod ana nakatuon na pud ko og communication gamay since last year pag masuko ko kanang mga usa na lang kaadlaw pinakadugay na daw sa kaadlaw karon hinuon pag mag-away mi kay gaaway man gyud gihapon mi away mi ato magtiayon pa karon pa nga magbuwag naman kaha pero karon nga mag-away mi kanang mangayo na pud ko og pasaylo dali la lang ko mangayo pasaylo siguro mga 5-10 minutes mangayo na ko og pasaylo nga pasaylo ako nga ni syagit ko dili dapat ko mo syagit no ana good kay kanang nagtuon na gid ko ako anag yung gi paningkamutan nga kabalo na gani ko mag-communicate nga kanang kabalo na pud ko mo sabot or mo dawat nga naapod ko'y mali kay dili magyud ta perfect Ginoo ko dili gyud ta perfect gwapa lang ta like I said daghan pa kayo ko gusto ipang share sa inyo kay kanang feeling lagi nako kaning ako ang experience no daghan ko matabangan nga mga babae kay kanang daghan ba og makarelate para sa ako kay ma-pride man jud gud ta. That's the reality gud nato mga babae, mga ma-pride gud kayo ta kay magsalig lagi ta nga babae bitaw ko sa dapat ako ang suyuon mo. Jesus. Dili man gud na ma-apply sa realidad kay kaning magtiayon dapat kamo mangyuduha ang mag-work ana dili man pwede nga usara. Diba? Dili gid pwede nga siya ra, dili pwede nga ikaw ra, kailangan kamo gid duha. Kay kamo gud duha nag yes I do dinado dapat. So dapat kamo gid pud duha dira maningkamot nga ma-workout jud ninyo nang inyong mga problema. Unya ako sa una, bata pa gid ko giminyuan ni apam. So kabalo jud ko nga kanang very immature kay ko sa una gyud. Mauna nga karon daghan gid ko og mga realization, mga regrets, onya mga learnings gyud. Hi. Do you Find your mean? bath yet? No, not yet. You're going to take a bath? Might as well. Okay. Saon mo ni pag humaning videohan nga nang amay bata sig agoy. Warsyak ba nimo? So ang nakamali iban ako no kay instead nga mag-communicate ko nga mauto ang ako ang feelings, mas gipili na ako ang pride.
Maski pili na ako nga to protect myself kay wala naman ko nag-trust, wala naman ko nagrespeto sa iyaha. Mo na nga mangtas ko, insultador kaayo ko mangistorya sa iyaha kay kanang wala na ko nagrespeto sa iyaha kay lagi feeling na ako nga dili man katinuod nga lalaki oy kay wala man ko nimo giatiman, wala ko nimo gimahal. Unya ako adjong feeling ato kay luoy kaayo ko kay ako ra biya usa diri sa US no. Wala biya ako laing pamilya diri So nagrely ra jud ko sa iyaha. So kung dili ko niya atiman nun or kanang i-love the way I wanted to be loved. Ako adjong na feel ato kay kanang wala ko laing choice kundi ihatag to nga love sa ko ang sarili. So mo to nga I decided jud nga kanang ako na lang mag-love ug mag-protect sa ko ang sarili kay ako ang husband wala man nagbali-bali kanang anak good. Pero it was wrong. Kay ngano ang dapat man jud good is nag-communicate unta ko nga ingato ang ako ang na-feel. Instead, akong gipili ang pride. Pride na pod. No. Ako ang gipili ang pride, ako ang gipili ang kanang resentment. So, didtuan na mali sa Miss DIY. Didtuan na wa na nagkadimao. Wa na gyud nagkadimao ang pagbalanse. Mao na akatong tuwa akong Pilipinas, daghan gid kayo ko og mga regrets. Daghan ko mga realization nga dapat di ay ingani ako ang gibuhat instead ani kay kung ingon ani ako ang gibuhat instead ana na save pa unta nako ang amo ang marriage. Ana god. Daghan pa kayo ko gusto ipang share sa inyo ha, no? Kay feeling nako kanang sa 9 years na akong experience kaya pa daghan gid ko og mga learnings kaayo nga kabalo gid ko nga nga makatabang sa uban pud nga mga babae kay basin nag-struggle pud mo parehas nako. Mao na gusto ko mag-share just in case makatabang, 'di ba? Kay ako sa una unta untay naka-share nga ingani nga video para ako ganing makuhaan og kanang lesson or kanang bang maka-advise ba sa ako Kay kung untay naka-advise ako siguro dili gid mi maabot sa bulag-bulag. So maura to for today's video no. Sunod na pud ta magchika kay magligo pa ko sa bata unya. Next video maghisgot ta og love language kay maupod na dako pud kaayo na siya og role sa magtiayon or sa any relationship, any intimate relationship, no? So for now, bye-bye sa kay Mama, biya ta. Nya, matug na pud ko kay mamanday pa ko ugma.